Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Dr. Javier Santos at ngayon tatalakayin natin ang isang napakahalagang paksa na may kinalaman sa ating kalusugan, ang lihim na panganib ng lettuce sa iyong mga bato, lalo na sa mga nakaaedad na. Nagtataka ba kayo kung paano ang isang simpleng dahon ng sariwang lettuce sa hapagkainan ay maaaring maging isang tahimik na banta sa inyong mga bato? Maraming tao ang naniniwala na ang lettuce ay isang ligtas na gulay na mas maraming kinakain, mas mainam para sa kalusugan, kaya't araw-araw silang kumakain ng isang malaking mangkok ng walang pag-aalinlangan. Ngunit iilan lamang ang nakakaalam na sa ilalim ng ilang kondisyon, ang tila walang salang kaugalian na ito ay naglalagay ng matinding presyon sa ating mga bato na humina na sa paglipas ng edad. Ang katotohanan ito ay maaaring mahirap paniwalaan. Ang lettuce, ang gulay na itinuturing na pambansang gulay para sa malusog na pagkain, kapag kinain ng mali o hindi angkop para sa mga taong higit sa 60 taong gulang, ay maaaring makagambala sa balanse ng mineral na nagpapahirap sa mga bato. Sa loob ng higit sa 25 taon ng pagsubaybay at pangangalaga sa mga pasyente, nakita ko ang hindi kakaunting kaso ng pagpapa-ospital dahil sa mabilis na pag-unlad ng pagkabigo ng bato, kung saan ang ugat ng problema ay nagsisimula sa mga pamilyar na kaugalian sa pagkain tulad nito. Ang dahilan kung bakit ko ibinabahagi ng tapat sa inyo ngayon ay hindi upang manakot, kundi upang maiwasan ang mga pagsisisi sa huli. Maraming matatanda ang naniniwala na pinapalakas nila ang kanilang katawan hanggang sa sila ay nahaharap sa dialysis machine at saka lamang nagulat na napagtanto na ang kanilang mga bato ay matagal nang humina. Paglampas ng edad 60, ang filter machine na tinatawag na bato ay hindi na matibay tulad noon, kaya't parehong uri ng pagkain, parehong dami ng kinakain, ngunit ang mga kahihinatnan ay maaaring malayo sa pagkakaiba sa mga mas bata. Bago tayo lumalim sa pangunahing nilalaman, nais kong maglaan kayo ng 1 minuto upang isipin ang inyong mga mahal sa buhay. Kung sa inyong pamilya o mga kaibigan ay mayroong higit sa 60 taong gulang na itinuturing ang lettuce bilang isang mahalagang gulay araw-araw, mangyaring ibahagi ang impormasyong ito sa kanila. Ang isang maliit na kilos ninyo ay maaaring makatulong sa isang tao na maiwasan ang mahabang landas na may kaugnayan sa kama ng ospital. Kaagad pagkatapos nito, susuriin ko kung bakit ang lettuce ay maaaring maging isang pasanin sa mga bato, sino ang kailangang maging partikular na maingat, at kung paano kumain ng tama upang maprotektahan pa rin ang kalusugan. Mangyaring manatili hanggang sa huli dahil ang bawat minutong pakikinig ngayon ay maaaring magbunga ng maraming taon ng kapayapaan para sa inyong mga bato sa hinaharal. Bahagi 1. Ang paghina ng renal filter paglampas ng edad 60 at ang papel ng potassium sa katawan. Sa loob ng katawan ng bawat tao, ang mga bato ay tahimik na gumagana tulad ng isang higanteng biological water filtration plant. Araw at gabi, sinasala nito ang bawat patak ng dugo upang panatilihin ang mahahalagang bahagi at itapon ang dumi. Bagaman nakatago at maliit, ginagampanan ng mga bato ang isang napakakomplikadong gawain. Ang pagsala ng mga dumi, pag-regulate ng tubig, pagbalanse ng electrolyte, at pagpapanatili ng katatagan para sa buong katawan. Ngunit tulad ng anumang makina na gumagana sa buong buhay ng isang tao, hindi maiiwasan ng mga bato ang malupit na batas ng panahon. Kapag lumampas kayo sa edad na 60, ang mga filter ng bato ay nagsisimulang humina ng mas mabilis kaysa sa inaakala natin. Kung ihahambing ang bato sa isang filter ng tubig, pagkatapos ng mga dekada ng tuloy-tuloy na operasyon, ang filter membrane ay naging manipis at nababanat. Ito ay tulad ng isang lumang lambat na ginamit sa loob ng 20,030 taon. Ang mga mata ng lambat ay hindi na mahigpit na nakasara at lumalabas ang maliliit na siwang. Noong bata pa, kahit na ang katawan ay kailangang magproseso ng mga magaspang at mabigat na sangkap, ang mga filter ng bato ay sapat pa ring malakas upang makayanan. Ngunit sa edad na higit sa 6 pa, ang mga glomeruli ay nasa isang marupok na estado. Kahit isang maliit na matagal na presyon ay maaaring magdulot ng tahimik na pinsala na hindi ninyo namamalayan. Kaya't maraming pagkain na tila ganap na malusog ay nagiging problema kung titingnan mula sa pananaw ng matatandang bato. Ang lettuce, halimbawa, ay matagal nang itinuturing na simbolo ng payat na pagkain, maraming tubig, mayaman sa fiber, at mabuti para sa digestive system. Marami sa inyo ang naniniwala
na ang pagkain ng lettuce araw-araw ay pag-aalaga sa pangkalahatang kalusugan. Ngunit sa aking maraming taon ng malalim na pananaliksik sa bato, kailangan kong sabihin na ang lettuce ay hindi kasing simple sa inaakala natin. Ang lettuce ay naglalaman ng mataas na antas ng potassium. Para sa mga kabataan na may malusog na puso at malakas na bato, ang potassium ay isang mahalagang mineral na tumutulong sa pag-regulate ng tibok ng puso at sumusuporta sa paglabas ng sodium. Gayunpaman, kapag humina na ang mga filter ng bato dahil sa edad, ang kwento ay nagbabago ng direksyon. Ang isang malaking halaga ng potassium kasama ang magaspang na fiber na pumapasok sa katawan ay parang pagbuhos ng high pressure na tubig sa isang lumang filter na bato. Ang matatandang bato ay hindi na kayang iproseso ito, na humahantong sa matagal na labis na karga. Ang maliliit na potassium granules ay naiipon sa mga filter crevices, ang panloob na presyon ay tumataas, at ang glomerular tissue ay maaaring magkaroon ng microscopic damage o maliliit na punit na hindi agad nagdudulot ng sakit. Ito ang tinatawag kong tahimik na pagkasira ng mga filter ng bato. Kapag nasira ang filter membrane, ang protina sa dugo ay nagsisimulang tumaga sa ihi. Ang mga toxin na dapat sanang ilabas ay bumabalik at umaatake sa mga daluyan ng dugo, puso at utak. Ang malungkot na bagay ay halos walang kakayahan ang mga bato na muling buuin ang nasirang filter. Kapag ang istruktura ng filter ay naging sclerotic o pinalaki, ang daan sa hinaharap ay madaling humahantong sa artificial dialysis, kung saan kailangan ninyong umasa sa mga makina upang gawin ang trabaho na dati nang ginagampanan ng mga bato. Kaya't, nais kong tandaan ninyo ang isang napakahalagang bagay. Ang isang luntiang dahon ng lettuce ay hindi laging isang tonic. Para sa mga humihinang bato, ito ay maaaring parang pagkonekta ng isang high-pressure pump sa isang sirang filter na nagpapataas ng panganib ng mas mabilis na pagkasira. Ang kalusugan sa pagtanda ay hindi nakasalalay sa pagkain ng maraming pagkain na may label na malusog, kundi sa tamang pag-unawa sa kakayahan ng sariling katawan na makayanan. Kapag naunawaan ninyo ito, tunay na kayo ay gumawa ng unang hakbang sa landas ng pagprotekta sa mga bato at pagpapahaba ng buhay ng ligtas at napapanatili. Bahagi 2. Tatlong mapanganib na pagkakasama ng lettuce na nakakasama sa bato. Ngayon ay kailangan nating suriin ang isang tunay na mapanganib na sitwasyon, hindi na lamang pangkalahatang teorya. Kung mayroong sino man sa inyo na umiinom ng gamot sa presyon ng dugo araw-araw ayon sa reseta ng doktor, lalo na kung niyamit itong iniinom tuwing umaga bilang isang obligadong ugali, kung gayon ang ibabahagi ko sa inyo ay hindi isang pagpipilian kung makikinig o hindi, kundi isang mahalagang kaalaman na kailangang tandaan. Maraming gamot sa presyon ng dugo ngayon, lalo na ang mga may diuretic na sangkap, ay idinisenyo upang tulungan ang katawan na ilabas ang sodium, kaya binabawasan ang presyon sa mga daluyan ng dugo. Gayunpaman, may isang partikular na grupo ng mga gamot na tinatawag na potassium-sparing diuretics. Ang grupong ito ng mga gamot ay nagpapanatili ng potassium sa katawan na pinipigilan ng mga bato na ilabas ito sa pamamagitan ng ihi upang maiwasan ang hypokalemia na nagdudulot ng arrhythmia. Ang problema ay kapag humina na ang mga bato dahil sa edad at nabawasan na ang kakayahan nitong mag-regulate ng potassium, ang pagpapanatili ng potassium sa loob ng mahabang panahon ay isang tahimik na pasanin. Sa kontekstong iyon, ang lettuce ay hindi na lamang isang berdeng gulay, kundi nagiging isang konsentradong pinagmulan ng potassium. Kapag umiinom kayo ng potassium-sparing na gamot at kumakain ng maraming lettuce araw-araw, lalo na ang pagkain ng hilaw sa malalaking dami, ito ay parang pagdaragdag ng gasolina sa isang ticking time bomb. Ang potassium sa dugo ay mabilis na tumataas sa isang antas na hindi kayang iakma ng puso na humahantong sa malubhang arrhythmia at maging bigla ang paghinto ng puso. Naaalala ko pa ang kwento ni Mang Ben, 65 taong gulang. Isang tao na personal kong nakilala sa panahon ng aking propesyonal na trabaho dito sa Pilipinas. Siya ay isang uri ng tao na sa tingin ng sinuman ay mabubuhay ng matagal. Sa buong buhay niya ay masipag siyang nagtrabaho. Nang magretiro, mas lalo niyang binigyang pansin ang kanyang kalusugan. Pagkatapos ng isang pangkalahatang check-up, siya ay nasuri na may bahagyang mataas na presyon ng dugo at iniresetahan ng gamot na iinumin araw-araw. Sinunod niya ito ng mahigpit, hindi lumaktaw ng isang dosis. Sa panahong iyon, nanood siya ng isang programa sa telebisyon na nagsasabi na ang pagkain ng maraming berdeng gulay ay nakakatulong na mapababa ang presyon ng dugo, kaya't nagpasya siyang ganap na baguhin ang kanyang dieta. Pinili niya ang lettuce bilang pangunahing pagkain
Sa paniniwalang ito ay isang magaan, sariwa, malinis at malusog na gulay. Sa bawat pagkain, naguhugas siya ng isang malaking basket ng lettuce, ginagamit ito bilang pambalot sa halip na kanin. Kapag nag-snack, sa halip na merienda, isasawsaw niya ang lettuce sa sili o bean paste. Ang pamilya, nang makita iyon, ay lubos na natuwa. Sa paniniwalang ang kanilang ama ay nasa tamang landas ng pag-aalaga sa kalusugan. Ang refrigerator ay laging puno ng sariwang lettuce. Ang trahedya ay nangyari isang tahimik na linggo ng gabi habang nagtitipon ng buong pamilya sa hapagkainan na may inihaw na liempo. Halos hindi ginalaw ni Mang Ben ang karne. Kumuha lamang ng ilang kutsarang kanin at inilagay sa dalawang malalaking dahon ng lettuce, nilagyan ng paste at kinain tulad ng dati. Nang malapit nang matapos ang pagkain, bigla siyang humawak sa kanyang dibdib, namutla at bumagsak sa mesa. Nagulantang ang buong pamilya at tumawag sa emergency habang minamasahe ang kanyang mga braso at binti at nagdarasal na siya ay magkamalay. Ngunit hindi na bumalik ang kanyang malay. Nang siya ay dinala sa emergency room, ang electrocardiogram na sinuri namin ay halos isang tuwid na linya. Ang emergency blood test ay nagpakita na ang antas ng potassium sa kanyang dugo ay tumalon sa 7 mmol L, isang antas na hindi kayang tiisin ng puso. Agad naming isinagawa ang cardiopulmonary resuscitation, gumamit ng mga emergency na gamot upang mapababa ang potassium sa dugo at sinubukang labanan ang bawat segundo. Ngunit sa kasamaang palad, ang puso ay ganap na naparalisa ng toxicity ng potassium at hindi na makakontrata. Namatay siya dahil sa biglaang paghinto ng puso, sanhi ng hyperkalemia. Pagkatapos, nang muling kumonsulta sa pamilya, nalaman ko na hindi sila binalaan na ang gamot sa presyon ng dugo na iniinom niya at ang pagkain ng labis na lettuce ay isang lubhang mapanganib na kombinasyon. Niyakap ako ng kanyang anak na babae, umiyak ng humihikbi, at nagsabi ng may kawalan ng pag-asa, ang aking ama ay hindi umiinom ng alak o naninigarilyo. Kumain lamang ng lettuce upang maging malusog. Bakit ito naging lason? Ang tanong na iyon ay nagpapaisip pa rin sa akin hanggang ngayon. Nang araw na iyon, bilang isang doktor na dalubhasa sa pagsubaybay sa kalusugan ng matatanda, kinailangan kong panatilihin ang aking kalmado upang yakapin ang sakit sa aking puso at aliwin ang pamilya. Ang katotohanan ng medikal na kaalaman ay napakalinaw, ngunit napakalupit. Ang mga bato ni Mang Ben, dahil sa natural na proseso ng pagtanda, ay nabawasan ang kakayahan nitong maglabas ng potassium sa wala pang kalahati ng kung kailan siya bata pa. Sa kontekstong iyon, umiinom din siya ng gamot sa mataas na presyon ng dugo na may epekto ng pagpigil sa paglabas ng potassium na nagpapahirap sa paglabas ng potassium kaya't mas naiipon ito sa dugo. Ang pinakamapanganib ay araw-araw siyang kumakain ng malaking halaga ng lettuce, isang gulay na mayaman sa potassium, sa paniniwalang ito ay ganap na malusog na pagkain. Ang tatlong salik na ito ay nagpatong-patong na parang pagbaha kapag nasira ang dam na nagiging sanhi ng antas ng potassium sa katawan na wala sa kontrol. Sa pisyolohiya, ang labis na potassium sa dugo ay makakagambala sa electrical signaling system ng puso. Sa simula, ang katawan ay karaniwang nagpapadala ng napakalabong signal tulad ng pamamanhid ng mga kamay at paa, pakiramdam ng pamamanhid sa paligid ng labi, o labis na pagkapagod. Ngunit ang nakakatakot ay ang mga senyales na ito ay napakadaling balewalain. Pagkatapos, ang puso ay maaaring biglang huminto nang walang anumang malinaw na babala. Ito ang trahedya na nagmumula sa maling kaugalian sa pagkain dahil sa kakulangan ng kaalaman at hindi dahil sa malupit na tadhana. Kailangan ninyong tandaan ng mabuti ang isang napakaseryosong katotohanan na ang isang berdeng dahon ng lettuce sa hapagkainan kapag mali ang pagkakasama sa gamot ay maaaring ganap na magpabago ng isang mainit na pagtitipon ng pamilya sa huling pagkain sa buhay. Nang marinig ninyo ito, naniniwala ako na marami sa inyo ang nagtataka kung umiinom ba kayo ng gamot sa presyon ng dugo araw-araw at sabay na kumakain ng labis na lettuce sa pag-aakalang ginagawa ninyo ang tama para sa inyong kalusugan. Kung sa inyong puso ay lumabas ang isang maliit na pagkabahala, mangyaring huwag itong iwasan. Gawing determinasyon ang pagkabahala. Sa oras na ito, maaari kayong mag-iwan ng 2 salita, kalusugan, sa section ng komento sa ibaba. Ang parira lang iyon ay hindi lamang isang linya ng teksto, kundi isang seryosong pangako sa inyong sarili at sa akin na mula ngayon ay magiging maingat kayo sa ugnayan sa pagitan ng pagkain at gamot upang maunawaan kung ano ang pumapasok sa inyong katawan upang protektahan ang inyong mga bato at puso.
Ang mga maliliit na pangakong iyon, kapag ibinahagi ng maraming tao, ay magiging isang kolektibong tawag sa paggising na tumutulong sa isa't isa, na paalalahanan na ang mga trahedya tulad ng kay Mang Ben ay hindi dapat at hindi pinahihintulutang maulit. Isang maliit na kilos lamang sa ngayon, ngunit maaaring magbunga ng isang malusog na puso na tumitibok ng regular at matatag hanggang sa edad na 90 o 100. At mangyaring tandaan, ang reaksyong kemikal sa loob ng katawan na sinuri ko ay isang hindi nakikitang kaaway lamang mula sa loob. Kaagad pagkatapos nito, kailangan nating harapin ang isa pang panganib, ang mga nakatagong mamamatay tao sa ating mga kaugalian sa pagkain araw-araw. Lalo na para sa mga Pilipino, ang kultura ng pagkain ng hilaw na isda, hilaw na hipon o hilaw na karne ng baka na nakabalot sa lettuce ay tila masarap at masustansiya. Ngunit para sa mga bato ng matatanda, ito ay maaaring maging isang kalamidad na mahirap iligtas kung hindi naintindihan ng tama at hindi na bago sa oras. Pinakamapanganib na kombinasyon dalawa, lettuce at hilaw na isda, kilawin o hilaw na karne. Sa maraming taon ng pagtatrabaho sa mga matatanda, napansin ko ang isang napaka-popular ngunit napakadelikadong paniniwala na ang lettuce ay kailangan lamang hugasan sa ilalim ng umaagos na tubig upang maging malinis. Sa katunayan, sa agham, kung titingnan ninyo ang ibabaw ng dahon ng lettuce sa ilalim ng mikroskopyo, makakakita kayo ng maraming maliliit na kulubot at napakaliit na buhok na bumubuo ng isang perpektong labirin para sa bakterya na kumapit. Ang natural na istruktura na ito ang dahilan kung bakit ang lettuce ay nagiging isang matibay na kanlungan para sa mga mikrobyo, gaano man kalinis at sariwa ang panlabas na dahon. Para sa mga kabataan, malakas pa ang stomach acid at sapat pa ang immune system upang sirain ang karamihan ng bakterya na pumapasok sa pamamagitan ng pagkain at inumin. Ngunit pagdating ng edad 70, ang tiyan at immune system ay parang isang lumang pader na kung saan parami ng parami ang lumalabas na siwang. Kung gayon, ang bakterya ay hindi na nahaharangan sa tiyan kundi dumidiretso sa daluyan ng dugo, umaatake sa pinakamahihinang organo at ang mga bato ay isang napakadaling target. Hindi ko makalimutan ang kaso ni Aling Nena, 72 taong gulang, na nakatira sa isang magandang subdivision sa Quezon City. Siya ay isang maingat na tao, laging naniniwala na ginagawa niya ang lahat ng tama upang protektahan ang kanyang kalusugan. Kumakain lamang siya ng organic na lettuce, binibili sa mga lugar na may malinaw na pinagmulan. Isang gabi, sa isang mainit na pagtitipon ng pamilya, siya at ang kanyang mga anak ay nag-enjoy ng sariwang kilawin na may kasamang lettuce. Siya mismo ang naghugas ng napakahusay. Hinugasan niya ang lettuce ng 3 beses sa ilalim ng umaagos na tubig. Iniisip na ito ay ganap ng ligtas. Nang ibalot niya ang lettuce sa hilaw na isda, nilagyan ng kaunting bawang at sili, masarap siyang kumain at lubos na napanatag. Ngunit kinabukasan ng umaga, nagsimulang magbigay ng babala ang kanyang katawan. Nanginginig siya ng husto, nilagnat ng halos 39 degrees Celsius at nagdelirious. Sa pag-aakalang ito ay isang bahagyang digestive disorder lamang, uminom siya ng karaniwang gamot, ngunit kinabukasan ng umaga, lumala ang sitwasyon nang wala siyang ihi. Unti-unting nawala ang kanyang malay at siya ay dinala sa emergency room sa kritikal na kondisyon. Ang resulta ng pagsusuri sa dugo ay nagpabigat sa puso ng buong medical team nang matuklasan ang Listeria bacteria sa kanyang dugo at bato. Ang Listeria ay hindi isang karaniwang uri ng bakterya na nagdudulot ng food poisoning. Ito ay isang bakterya na may kakayahang mabuhay at dumami kahit sa malamig na temperatura ng refrigerator na hindi alam ng maraming tao. Sa kasong ito, ang Listeria ay nakatago ng malalim sa mga kulubot ng dahon ng lettuce na hindi nalinis ng maayos. Pagkatapos, ginamit nito ang protina mula sa hilaw na isda bilang nutrient source upang mabilis na dumami. Nang makatagpo nito ang humihinang immune system ni Aling Nena, madali itong tumago sa digestive barrier at dumiretso sa bato sa pamamagitan ng daluyan ng dugo. Ang resulta ay acute glomerulonephritis, malubhang pinsala sa tissue na humantong sa sepsis at siya ay nahulog sa malalim na pagkakoma. Hindi matanggap ng kanyang mga anak ang katotohanan na ang isang ina na hindi umiinom ng alak, hindi naninigarilyo, kumakain lamang ng malinis na gulay at sariwang isda, ay maaring humarap sa meningitis at kidney necrosis. Ngunit iyon ang malupit na katotohanan ng immune system sa pagtanda, kung saan ang mga ligtas para sa mga kabataan ay maaaring maging isang malaking banta sa mga matatanda.
Sa biologically, ang maliliit na buhok at microscopic folds ng lettuce ay gumagana tulad ng mga hindi nakikitang kawit na mahigpit na humahawak sa bakterya na ginagawang imposible para sa ordinaryong paghuhugas na alisin ang lahat, at kailangan nating bigyang diin na ang organic na lettuce ay hindi nangangahulugang sterile na lettuce. Maaari pa ring magkaroon ng Listeria o E. coli sa lupa, at kapag natagpuan ang kanais-nais na kondisyon tulad ng hilaw na isda, kilawin o hilaw na karne, ang panganib ng pagsiklab ng impeksyon ay dumarami ng maraming beses. Bilang isang nephrologist, nakita ko ang hindi kakaunting katulad na kaso. Ang isang tila walang salang dahon ng lettuce, kapag sinamahan ng kaugalian ng pagkain ng hilaw na pagkain, ay maaaring maging isang lason na espada para sa mga matatandang may humihinang immune system. Ang tamang pag-unawa sa pagkain, lalo na ang pag-iwas sa mga maling kombinasyon, ay ang susi upang maprotektahan ang inyong mga bato at mapanatili ang dangal ng kalusugan sa mga susunod na taon. Lalo na kapag kinakain kasama ng kilawin, lumpiang sariwa o hilaw na karne, ang antas ng panganib ay hindi na dumoble o triple, kundi maaaring tumaas ng 10 beses. Naiintindihan ko na kahit na naririnig ninyo ito, marami pa rin sa inyo ang mag-iisip na buong buhay ko na akong kumakain ng ganoon, hugas-hugas lang, wala namang nangyari, o hugas-hugas lang sa ilalim ng gripo. Okay na yan. Ang mga ganoong kaisipan ay hindi bihira, at narinig ko ang mga ito ng paulit-ulit sa loob ng mga dekada ko sa klinika. Kung labis kayong naniniwala sa inyong immune system, sa pag-aakalang ang mga panganib mula sa hindi nakikitang bakterya ay para lamang sa iba, kung gayon, sa totoo lang, maaari kayong huminto dito. Hindi ko matutulungan ang mga taong hindi handang talikuran ng kanilang pagmamatigas na gusto lamang kumapit sa mga lumang ugali ng nakaraan. Ngunit kung sa inyong puso ay mayroon lamang isang napakaliit na pagnanais na bawasan kahit 1% lamang ang panganib upang ang nalalabing mga taon ay mabuhay sa isang mainit na tahanan sa halip na sa isang malamig na intensive care unit. Kung gayon mangyaring patuloy na pakinggan ako, ang katotohanan na narito pa kayo, binabasa pa rin ang mga linyang ito pagkatapos ng lahat ng mga babala na medyo direkta at hindi madaling pakinggan, ay nagpapatunay na kayo ay matalino at responsable sa inyong sarili. Sa katunayan, ang tanging dahilan kung bakit pinili ko ang isang direkta at maging medyo malamig na paraan ng pagsasalita ay dahil naiintindihan ko ng mas mahusay kaysa sa sino man na gusto ninyong mabuhay, mabuhay ng malusog, mabuhay ng aktibo, at mabuhay ng may dignidad. Lubos kong naiintindihan ang inyong puso kapag pinipili ninyong kumain ng lettuce. Iyon ay isang napakagandang puso na nagmumula sa pagnanais na kumain ng berdeng gulay upang maging mabuti para sa katawan, upang sa mga susunod na taon ay magkasakit ng mas kaunti at hindi maging pasanin sa mga anak. Kaya't mangyaring huwag sisihin ang inyong sarili. Hindi ninyo kasalanan. Ito ay dahil lamang sa walang nagsabi sa inyo ng buo at tapat na pagkatapos ng higit sa 60 taon ng walang tigil na pagtatrabaho, ang mga organo sa katawan ay hindi na gumagana sa paraang ginagawa noong bata pa at nangangailangan sila ng ibang pamamaraan ng pangangalaga, mas pino at mas angkop. Mayroong isang malalim na katotohanan na natuklasan ko sa loob ng 25 taon na suot ang puting coat. Iyon ay ang katawan ng tao ay laging tumutugon ng wasto sa pangangalaga na ibinibigay ng may-ari nito. Ang magandang balita ay hindi pa huli ang lahat. Ang bato ay tinatawag na tahimik na organ dahil mayroon itong pambihirang kakayahan na makayanan, halos hindi nagbibigay ng malinaw na senyales ng babala hanggang sa masira na ito ng higit sa 70%. Ngunit sa kabilang banda, ang bato ay isa ring napakahalagang organ. Hanggat ititigil ninyo ang mga nakakapinsalang kaugalian mula ngayon, ang bato ay maaari pa ring mapanatili ang natitirang function nito at tahimik na makakasama ninyo sa buong natitirang buhay ninyo. Nandito ako nagsasalita ng mga bagay na ito hindi upang magtanim ng takot, kundi upang ipakita sa inyo ang tamang landas. Mula sa sandaling ito, mayroon na kayong isang mapagkakatiwalaang gabay at hindi na ninyo kailangang mag-isa. Kailangan nating panatilihin ang ating kalusugan hindi lamang para sa ating sarili, kundi para sa ating mga mahal sa buhay na sumusubaybay sa atin araw-araw. Kapag ang mga magulang ay nakahiga sa kama ng ospital, ang puso ng mga anak ay sasakit at ang tawa sa bahay ay unti-unting mawawala. Ang inyong pakikinig hanggang sa huli, pagmumuni-muni at pagsisimula ng maliliit na pagbabago sa hapagkainan araw-araw ay sa katunayan ang pinakamahalagang regalo
na maaari ninyong iwanan sa inyong mga anak at apo. Sapat na ang pagnanais na bawasan ang pasanin sa inyong mga anak. Gamit ang puso na iyon bilang pagganyak, patuloy nating kikilalanin ang natitirang mapanganib na elemento at matutunan kung paano iwasan ang mga ito ng matalino. Mangyaring makampante, sasamahan ko kayo sa bawat hakbang upang bigyang liwanag ang landas ng malusog, mahaba at mapayapang pamumuhay hanggang sa huli ng paglalakbay. Kung nakita ninyong kapaki-pakinabang ang pagbabahaging ito, mangyaring magkomento ng numero 2 sa ibaba. Iyon ang simpleng paraan upang malaman ko na nakikinig pa kayo at nakakasama sa paglalakbay na ito ng malusog, dekalidad na pamumuhay araw-araw. Pinakamapanganib na kombinasyon 3, ang trahedya ng lettuce soup at ang kaugalian ng pagtitipid. Ngayon ay kailangan nating kalmadong lumipat sa ikatlong bitag, at ito rin ang pinakamapait dahil hindi ito nagmumula sa kakulangan ng kaalaman, kundi sa mahalagang katangian ng pagtitipid ng mga matatanda. Gusto kong tanungin kayo ng isang napakatapat na tanong. Kapag may natitirang dahon ng lettuce na lantana sa lalagyan ng gulay ng refrigerator, paano ninyo ito karaniwang ginagawa? Karamihan, dahil sa pagtitipid, hindi ninyo ito itatapon, kundi pakukuluan ng mabuti sa kumukulong tubig. Lalagyan ng kaunting asin, kaunting patis, at lulutuin bilang isang mainit na mangkok ng lettuce soup. Sa edad na ito, kapag nabawasan na ang gana, humina na ang ngipin, at humina na rin ang tiyan, walang mas madaling lunukin at mas nakakapagpa-comfort kaysa sa isang mangkok ng mainit na sabaw na dumaan ng dahan-dahan sa lalamunan. Lubos kong naiintindihan ang damdaming iyon, ngunit ang tila walang salang mangkok ng sabaw na ito ay maaaring pumuno sa inyong mga bato at baga ng tubig na nagtutulak sa inyo sa isang estado ng pagkasuffocate sa gitna ng gabi. Isang uri ng pagkalunod sa lupa na hindi inaasahan ng maraming matatanda. Kapag tumatanda, ang mga taste buds sa dila ay nagiging hindi gaanong sensitibo na nagiging sanhi upang hindi na ninyo gaanong maramdaman ang alat tulad noong bata pa. Kaya't sa parehong nilulutong sabaw, karaniwan ninyong nilalagyan ng mas maraming asin nang hindi ninyo namamalayan. Kung sa sabaw na iyon ay mayroon pang lettuce na mayaman sa potassium, kasama ang asin, patis at seasoning powder, ang mangkok ng sabaw na ito ay hindi na lamang isang simpleng pagkain, kundi naging isang electrolyte bomb kung saan ang sodium at potassium ay puro sa mataas na konsentrasyon. Naaalala ko pa ang emergency case ni Aling Rosa, 70 taong gulang, na dinala sa ospital madaling araw noong taglamig ng nakaraang taon. Siya ay naninirahan mag-isa dahil ayaw niyang abalahin ang kanyang mga anak. Upang makatipid sa gastusin, karaniwan siyang bumibili ng lantang lettuce na ibinebenta ng mura sa palengke. Iniisip na kailangan lang lutuin, natatakot na masira ang gulay at itapon. Bawat gabi ay nagluluto siya ng isang kalderong lettuce soup na napakaalat, gumagamit ng sabaw ng nilutong isda, nagdaragdag ng maraming gawang bahay na pampalasa, pagkatapos ay isasama ang sabaw sa kanin para madaling lunukin. Ang patuloy na paglalagay ng sabaw sa kanin at pagkain ng atsara ay nagdulot ng sodium intake na lumampas ng maraming beses sa kaya ng matandang katawan. Naniniwala siya na ang pagkain ng ganoon ay magpapabusog at madaling tunawin. Ngunit sa katunayan, ang kanyang mga bato ay tahimik na nahihirapan. Nang gabing iyon, nagising siya dahil sa pakiramdam na parang pinipiga ang kanyang dibdib. Ang kanyang hininga ay naging mabilis at mahirap. Dumating ang takot nang hindi siya makahinga ng malalim, pakiramdam niya ay may basa at mabigat na kumot na nakapatong sa kanyang dibdib. Sinubukan niyang buksan ang kanyang bibig upang huminga, ngunit hindi pumasok ang hangin, narinig lamang ang tunog ng paghinga nang may hirap sa kanyang lalamunan. Nang matagpuan siya ng emergency team na nakahiga sa harap ng kanyang bahay, may rosas na bula sa kanyang labi, isang tipikal na senyales na agad na kinikilala ng mga profesional sa medisina bilang acute pulmonary edema. Ito ay isang kondisyon kung saan ang tubig ay hindi maalis sa pamamagitan ng mga bato na iipon sa loob ng mga daluyan ng dugo at pagkatapos ay umapaw pabalik sa baga na nagiging sanhi upang malunod ang mga alveoli sa tubig. Sa madaling salita, bagaman hindi nahulog sa isang lawa o ilog, si Aling Rosa ay nalulunod sa sarili niyang tubig. Ang x-ray ng baga sa pagpasok sa ospital ay nagpatulala sa buong emergency team. Ang baga na dapat ay madilim ang kulay ay ngayon ay puti. Ang puso ay lumaki dahil sa labis na pagtatrabaho upang magpumilit magbomba ng dugo sa isang labis na karga na kapaligiran. Ang sodium mula sa maalat na sabaw ay mahigpit na nagpanatili ng tubig sa mga daluyan ng dugo,
habang ang matatanda at humihinang bato ay hindi na sapat ang lakas upang ilabas ang dami ng tubig na iyon. Kapag wala nang madaanan ng tubig, hahanapin nito ang pinakamahina na lugar at ang baga ang siyang unang magdurusa. Kinailangan naming gumamit ng mataas na dosis ng diuretics upang pilitin ang mga bato na maglabas ng tubig at sabay na naglagay ng ventilator upang mapanatili ang kanyang buhay sa buong gabi. Ilang araw pagkatapos, nang ilabas siya sa intensive care unit, hinawakan ko ang kanyang kamay at dahan-dahang nagsabi, "Aling Rosa, ang maalat na sabaw na niluto ninyo dahil sa pagtitipid ang nagpabago sa inyong baga na parang dagat ng tubig." Noon ay umiyak siya at nagsabi ng may hinanakit na, "Buong buhay ko akong nagtitipid upang hindi maging pasanin sa aking mga anak, ngunit sa huli ay nagdulot lamang ako ng pagkaalarma sa kanila na tumakbo sa ospital sa gitna ng gabi. Mahal kong mga kaibigan, naiintindihan ko kung gaano kalaki ang tukso ng isang mainit at maalat na sabaw. Ngunit mangyaring tandaan na ang inyong mga bato ngayon ay hindi na kayang dalhin ang dami ng tubig at asin na iyon. Ang kasiyahan sa dulo ng dila ay umiiral lamang sa maikling sandali, ngunit ang presyo na babayaran ay maaaring ang takot na mabulunan sa gitna ng dilim ng gabi. Ang pagkain ng hindi maalat sa simula ay maaaring magpababa ng lasa, ngunit subukang baguhin ang pananaw. Ang pagbawas ng isang sandok ng sabaw na bahagyang hindi maalat ay hindi lamang tungkol sa pamamahala ng kalusugan, kundi isang malalim na kilos ng pagmamahal para sa mga anak upang hindi sila magulat sa isang emergency call sa hating gabi. Ang imahe ng malusog at self-sufficient na mga magulang ang pinakamalaking regalo na nais ng mga anak. At mula ngayon, mangyaring simula ng ugali ng paglalagay ng kutsara at pagkain ng mga gulay lamang, upang gumaan ang pasanin ng mga bato at ang inyong hininga ay laging maging payapa sa bawat pagtulog. Pinakamapanganib na, kombinasyon 4, lettuce at dried goods. Pagkatapos nating daanan ang takot sa pagka-suffocate mula sa pulmonary edema, ngayon ay kailangan nating harapin ang ibang uri ng sakit, matindi at tahimik, tulad ng mga matutulis na basag na salamin na kumakayod sa loob ng bato. Sa hapagkainan ng maraming pamilyang Pilipino, lalo na sa mga pamilyang may matatanda, halos hindi nawawala ang mga maalat na dried goods tulad ng daing, tuyong hipon o tinapa kapag kumakain ng lettuce wrap. Marami sa inyo ang may kaugaliang pumili ng maliliit na isda at kinakain kasama ang buto dahil iniisip na maraming calcium ang makakabuti sa buto at kasukasuan. Pagkatapos ay inilalagay ang lahat sa dahon ng lettuce, ginagawa itong isang malaking pambalot at itinuturing itong simpleng kasiyahan ng pagkain sa pagtanda. Ngunit ang hindi alam ng iilan ay ang mismong kombinasyong ito ay maaaring kumapit sa loob ng bato na lumilikha ng matutulis na istruktura tulad ng mga talim, at ang mga hindi nakikitang talim na iyon ay maaaring kumayod sa tissue ng bato na humina sa paglipas ng mga taon. Sa lettuce ay may isang sangkap na tinatawag na oxalic acid o oxalate salt. Ang sangkap na ito, kapag pumasok sa katawan at nakatagpo ng calcium, ay may napakalakas na tendensiyang magkadikit tulad ng dalawang dulo ng magnet na mahigpit na nagdidikit upang bumuo ng calcium oxalate stones. Sa mga kabataan na may malakas na bato, malakas na daloy ng ihi at sapat na pag-inom ng tubig, ang maliliit na kristal na ito ay mayroon pa ring pagkakataong mailabas. Ngunit sa mga matatanda, mas kaunti ang iniinom na tubig, mas mahina ang daloy ng ihi, at ang mga kristal na iyon ay hindi nahuhugasan kundi tahimik na naiipon araw-araw. Ang kaso ni Mang Jose, 68 taong gulang, isang taong direktang ginamot ko, ay naglantad ng panganib na ito ng napakalinaw. Dahil sa takot sa osteoporosis, kumakain siya ng daing sa bawat pagkain, itinuturing itong hari ng calcium at laging kinakain kasama ng lettuce upang gumaan ang pakiramdam ng tiyan. Hanggang isang araw, nang umihi, nagulat siya nang makita ang madilim na pulang ihi na may halong dugo. Ang unang takot ay nagdulot sa kanya upang agad na mag-isip ng kidney cancer, kaya't nagmadali siyang pumunta sa ospital. Ngunit ang tunay na bangungot ay nagsimula lamang pagkatapos noon. Bigla, isang matinding sakit mula sa kanyang likod ang sumiklab, masakit na halos hindi siya makatayo. Kinailangan niyang magpumilit sa sahig ng emergency room, pinagpapawisan ng husto. Ito ang sakit ng bato sa ureter. Isang sakit na sa medisina ay karaniwang inihahalin tulad sa sakit sa panganganak. Ang resulta ng diagnosis ay nagpakita na sa kanyang bato at ureter ay mayroong matatalim na bato na parang ngipin ng lagari. Ang oxalic acid mula sa lettuce,
calcium mula sa daing at ang maalat na dami ng asin ay nagtagpo at naging calcium oxalate stones. Ang mga batong ito ay hindi bilog at makinis, tulad ng mga bato sa ilog, ngunit sa ilalim ng mikroskopyo, ang mga ito ay eksaktong katulad ng mga basag na salamin o matutulis na tinik. Bawat beses na sinusubukan ng mga batong iyon na dumaan sa makipot na ureter, nilalabas nila ang manipis na mucous membrane na nagdudulot ng pagdurugo at matinding sakit. Humihingal si Mang Jose habang hawak ang aking kamay at nagsabi ng may kawalan ng pag-asa, "Doktor, akala ko lang po ay makakatulong ang daing at lettuce para sa malakas na buto. Bakit naging ganito po?" Ito ang trahedya ng madilim na bahagi ng nutrisyon. Ang mga pagkain ito ay hindi masama. Sa katunayan ay napakabuti kung kinakain ng tama at sa tamang oras. Ngunit kapag kinakain ng marami, sa konteksto ng paghina ng kidney function sa paglipas ng edad, ang mga ito ay mahigpit na nagkakabit at nagiging bato sa loob ng katawan. Ang mas nakababahala ay ang mga matatanda ay karaniwang umiiwas sa pag-ihi at umiiwas sa pag-inom ng tubig. Ito ay parang pagdaragdag ng gasolina sa nagbabagang apoy sa bato. Kapag kulang sa tubig ang bato, ang oxalic acid at calcium ay mas mabilis na nagiging konsentrado, ang mga bato ay nagiging mas matigas at mas matalas. Ang maalat na lettuce wrap na masarap sa inyong panlasa ay sa katunayan ay maaring naging isang tahimik na sandata na unti-unting kumakain sa bato mula sa loob nang hindi ninyo namamalayan. At sa puntong ito, kailangan nating pumili. Isa, tanggapin ang matinding sakit sa bato, kapalit ng ilang minutong kasiyahan sa dulo ng dila. O dalawa, kumain ng matalino upang magkaroon ng katawan na walang sakit sa buong nalalabi ninyong buhay. Naniniwala ako na sa inyong karanasan, pipiliin ninyo ang ikalawang opsyon dahil ang isang walang sakit na pagtanda ang tunay na kaligayahan. Ang sinumang nais na makasama ako sa pagprotekta sa mga bato at pagpapanatili ng kagalakan sa buhay, mangyaring mag-iwan ng dalawang salita, kaligayahan, sa section ng komento. Ang salitang kaligayahan ay hindi lamang isang sulat kundi isang pangako sa inyong sariling katawan. Nakarapat-dapat kayong mabuhay nang walang sakit sa pamamagitan ng pag-unawa at pagmamahal sa inyong sarili. Kapag maraming tao ang nagkakaisa sa determinasyong iyon, ang takot sa sakit ay unti-unting mawawala, na nagbibigay daan sa kapayapaan ng isip at katahimikan sa kaluluwa. Bahagi 3. Ang lihim ng 30 segundong blanching at ang paraan ng pag-neutralize sa cold nature. Ngayon ang oras para mawala ang mga takot na tahimik na naipon sa inyong puso at magpasindi ng ilaw ng pag-asa. Pagkatapos marinig ang mga seryosong panganib na aking sinuri, sigurado akong marami sa inyo ang nagtatanong kung dapat bang itapon ang lahat ng lettuce sa refrigerator upang maprotektahan ang mga bato. Ngunit mangyaring kumalma sa loob ng 25 taon ng direktang paggamot at clinical observation, masasabi ko na ang lettuce ay hindi kalaban. Ang problema ay nasa paraan lamang ng paggamit natin dito. Kung hawak ninyo ang nag-iisang gintong susi, ang lettuce ay hindi lamang hindi makakasama, kundi maaari ring maging isang epektibong pagkain na sumusuporta sa bato, mas ligtas at mas napapanatili kaysa sa maraming mamahaling suplemento. Ang susi na iyon ay ang tamang 30 segundong blanching technique, kasama ng pares ng luya at bawang. Madalas kong tinatawag itong 30-second miracle. Kapag naghahanda ng lettuce, isawsaw ang lahat ng dahon sa kumukulong tubig sa loob ng eksaktong 30 segundo. Hindi higit, hindi bababa, pagkatapos ay agad na alisin. Sa maikling panahong ito, ang potassium na nakatago sa estruktura ng dahon ay matutunaw sa tubig at mailalabas ng higit sa 50%. Kasabay nito, ang oxalic acid, ang factor na bumubuo ng kidney stones, ay kapansine-pansing nababawasan. Ang mas mahalaga ay ang mga mapanganib na bakterya tulad ng Listeria o E. coli na nakatago ng malalim sa maliliit na kulubot ng dahon ng lettuce ay ganap na masisira. Kaya't, palagi kong sinasabi sa aking mga pasyente na ang pagkain ng hilaw na lettuce ay lason para sa matatandang bato. Ngunit ang pagkain ng lettuce na maayos na naluto ay nagiging gamot na nagpoprotekta sa bato. Gayunpaman, upang makamit ang pinakamataas na antas ng kaligtasan at pagkakaisa, mayroon pa ring isang huling lihim na hindi ninyo dapat palampasin. Iyon ay ang pagsasama ng blanched lettuce sa napakaliit na halaga ng luya o bawang. Ayon sa traditional Filipino medicine, ang bato ang pinakamalamig na organ sa katawan, habang ang likas na katangian ng lettuce ay malamig.
Kung kumakain kayo ng lutong lettuce ngunit walang balancing factor, ang mga bato ay kailangan pa ring magpumilit upang umangkop. Kapag nagdagdag ng hiniwang luya o manipis na hiniwang bawang, dalawang pagkain na may mainit na katangian, babalansehin nito ang lamig ng lettuce na tumutulong sa mas mahusay na sirkulasyon ng dugo sa rehiyon ng bato at sabay na nagpapataas ng filtration efficiency ng glomerulus. Ang prinsipyong ito ay parang paghahalo ng kaunting mainit na tubig at malamig na tubig upang lumikha ng sapat na mainit na temperatura na kaaya-aya at ligtas para sa katawan. Mula ngayon, sa halip na kumain ng hilaw na lettuce na malamig at puno ng panganib, ituring ang lettuce bilang isang lightly cooked vegetable na nalinis na nang maayos sa kumukulong tubig, pagkatapos ay lagyan ng maliit na pampainit na tinatawag na luya o bawang. Ang tila maliit na pagbabago na ito ay ang pinakamalakas na sandata na tumutulong sa mga bato na magpahinga, mag-relax at mapanatili ang matatag na filter hanggang sa napakatanda. Ang mahalaga ay ang pamamaraang ito ay hindi mahal, hindi komplikado at kahit sino ay kayang gawin. Hanggat maglalaan kayo ng kaunting pag-iingat at pagmamahal sa inyong katawan, ang mga bato ay tahimik na tutugon sa maraming taon ng kalusugan. At kapag naunawaan na ninyo kung paano hawakan ang lettuce, nakarating na rin tayo sa punto kung saan kailangan natin ng mas malinaw na blueprint para sa pang-araw-araw na buhay. Hindi lamang kung ano ang iwasan kundi kung ano ang dapat kainin at kung paano mamuhay upang ang mga bato ay mapanatili ng mahabang panahon. At kung sa tingin ninyo ay karapat-dapat ipatupad ang nilalamang ito, mangyaring mag-iwan ng komento na may numerong 6 sa ibaba ng video. Hindi lamang ito isang senyales na nakikinig kayo, kundi isang maliit na pangako sa inyong sariling kalusugan. Kaagad pagkatapos nito, ibabahagi ko sa inyo ang isang kumpletong balangkas ng dieta na maaaring ipatupad kaagad bukas ng umaga na aking pinagsama-sama at pinino sa loob ng 25 taon ng pakikipagtulungan sa mga pasyente ng bato. Ito ang pinakamainam na formula sa kaligtasan na tumutulong sa pag-aalaga ng katawan na may sapat na nutrients nang hindi nagdaragdag ng pasanin sa bato upang makapamuhay kayo ng malusog at mahaba sa tabi ng inyong mga anak at Bahagi 4, lettuce, apple at egg white diet para sa 2026. Kung nais ninyong pumasok sa taong 2026 na may imahe ng paglalakad ng dahan-dahan sa parke, madali ang paghinga, at matibay ang mga paa sa halip na nakahiga ng walang galaw sa kama ng ospital, mangyaring tandaan ang mga prinsipyo sa pagkain sa umaga at tanghalian na ibabahagi ko bilang isang mahalagang mapa para sa kalusugan ng bato. Ito ay hindi malayo sa teorya kundi ang resulta ng higit sa 25 taon ng clinical experience ko sa pagtatrabaho sa mga matatanda. Nasaksihan kung sino ang gumaling dahil sa tamang pagbabago at kung sino ang bumagsak dahil sa maling pagkain sa mahabang panahon. Una sa lahat, ang almusal ang pinakamahalagang oras sa araw. Pagkatapos ng mahabang gabi, ang tiyan at bato ay bagong gising tulad ng isang makina na nagpahinga ng maraming oras. Sa oras na ito, lubos na hindi dapat ilagay doon ang mabibigat, mamantika o maalat na pagkain. Sa inyong almusal, inirerekomenda ko ang lettuce na maayos na naluto at kalahating mansanas. Ito ay isang kombinasyon na parehong magaan at matalino. Ang mansanas ay nagiging matapat na kasama ng bato dahil naglalaman ito ng soluble fiber na pectin na gumagana bilang isang tahimik na tagalinis na tumutulong sa pagsipsip ng masamang kolesterol sa mga daluyan ng dugo at sumusuporta sa paglabas nito. Ang mas kapansin-pansin ay ang pectin ng mansanas kasama ang mga bitamina at antioxidant na natitira sa blanched lettuce ay kapansin-pansing nagpapataas ng bisa sa paglilinis ng mga dumi na nakakapit sa glomeruli. Marami sa aking mga pasyente, pagkatapos ng ilang panahon ng pagpapatupad, ay napansin na nabawasan ang bula sa ihi, nabawasan ang pakiramdam ng bigat sa katawan, at mas gumaan ang pakiramdam paggising sa umaga. Ang blanched lettuce ay nakakatulong na bawasan ang labis na potassium, habang ang mansanas ay nagbibigay ng natural na tamis, madaling kainin, at hindi nagdudulot ng iritasyon. Ang kombinasyon ng bahagyang pagka-crispy ng lettuce at lambot ng mansanas ay nagpapabilis din sa panunaw na angkop para sa digestive system na bumagal na sa paglipas ng edad. Pagkatapos ng paglilinis sa almusal, sa isa sa 2 pangunahing pagkain, tanghalian o hapunan, kailangan ninyong bumuo ng isa pang haligi ng nutrisyon, ang protina na ligtas para sa bato. Dito, iminumungkahi ko ang blanched lettuce na may kasamang puti ng itlog.
Marami sa inyo, kapag narinig na humina ang bato, ay natatakot, iniisip na kailangang ganap na tanggalin ang karne at isda at lumipat sa pagkain lamang ng gulay. Ito ay tila mabuti, ngunit sa katunayan ay humahantong sa pagkasayang ng kalamnan, lalo na sa mga kalamnan sa hita na nagpapahirap sa paglalakad at lalo pang nagpapahina sa bato. Mangyaring tandaan na ang mga kalamnan ng pump na sumusuporta sa sirkulasyon at binabawasan ng pasanin sa bato. Sa lahat ng pinagmula ng protina, ang puti ng itlog ay ang pinakadalisay at pinakamalinis na uri ng protina. Halos hindi lumilikha ng maraming urea toxin sa panahon ng metabolismo. Ang pula ng itlog ay naglalaman ng maraming phosphorus na kung kakainin ng marami ay maaaring magdulot ng presyon sa bato. Ngunit ang puti ng itlog ay iba. Mayaman ito sa albumin na tumutulong na mapanatili ang mass ng kalamnan at sabay na nagpapanatili ng tubig sa loob ng mga daluyan ng dugo, kaya't nakakatulong na maiwasan ang edema sa mga matatanda. Sa halip na bawasan ng kanin, ng labis at kumain ng kulang sa nutrisyon, subukang kumain ng 2 nilagang puti ng itlog kasama ang masaganang blanched lettuce. Lagyan lamang ng kaunting mild vegetable seasoning. Ang fiber ng lettuce ay nagbibigay ng pakiramdam ng pagkabuo na tumutulong na kontrolin ang dami ng pagkain. Ang protina mula sa puti ng itlog ay tahimik na nagtatayo muli ng lakas para sa mga paa. Kung titingnan sa kabuuan, ang paggamit ng mansanas at lettuce sa umaga upang linisin ang bato at ang paggamit ng puti ng itlog at lettuce sa tanghalian o hapunan upang pangalagaan ang mga kalamnan. Ito ang pinakamamahal kong kidney repair diet para sa taong 2026. Sa loob lamang ng 1 linggo, maraming tao ang nakapansin ng mas malalim na pagtulog, hindi na gaanong mabigat ang mga kamay at paa at mas malinaw ang isip. Hindi ninyo kailangan maghanap ng mamahaling suplemento at hindi rin kailangan magrisko sa mga hindi napatunayang herbal remedies. Sa lettuce, mansanas at itlog lamang, mga pagkaing mura, madaling bilhin at pamilyar sa bawat pamilyang Pilipino, nakabuo na kayo ng isang nutritional foundation na inirerekomenda ng maraming doktor sa malalaking ospital. Ang pinakamahalaga ay hindi sa mismong pagkain, kundi sa kumpiyansa na kaya ninyong pamahalaan ang inyong katawan. Kapag naunawaan ng tama at ginawa ng tama, ang paniniwalang iyon ang nagiging pinakamalakas na antibody na tumutulong sa inyo na hindi na maging pasibo sa sakit. Mula sa sandaling ito, hindi lang kayo mga matatandang dumadaan sa paglipas ng panahon, kundi mga taong lubos na nakakaintindi sa inyong katawan, sapat na matalino at matapang upang aktibong idisenyo ang nalalabing bahagi ng inyong buhay sa isang mas malusog at mapayapang paraan. At kung patuloy pa rin kayong nakikinig hanggang dito, nais kong anyayahan kayong mag-iwan ng numero 8 sa seksyon ng komento. Iyon ang paraan upang malaman ko na natanggap ninyo ang mahahalagang kaalaman at nakita ninyo itong kapakipakinabang. Yumuko ako upang ipahayag ang aking malalim na pasasalamat sa inyong pasensya na makasama at makinig hanggang sa huling minuto ng pagbabahaging ito. Ang mga bagay na sinabi ko sa inyo sa nakalipas na panahon ay hindi lamang tungkol sa tamang paraan ng pagkain ng lettuce kundi isang pilosopiya ng kaligtasan, isang landas para makapamuhay kayo ng malaya sa labas ng ospital, tinatamasa ng lubusan ang nalalabing bahagi ng inyong buhay ng may pagiging aktibo at kapayapaan. Sa loob ng higit sa 25 taon na suot ang puting coat, bawat umaga na nakaharap sa salamin, madalas kong inuulit ang Hippocratic Oath na aking ipinangako noong una na ang buhay at kalusugan ng pasyente ay laging dapat na unahin. Dahil sa pangakong iyon, ngayon ay pinili kong humarap sa kamera, sinasabi ang mga bagay na maaaring magpagulat sa inyo sa halip na tahimik lamang sa klinika. Naiintindihan ko na may mga kwento na medyo mabigat, may mga payo na tila nakakabagot at maaaring maging sanhi pa upang muling pag-isipan ang mga ugali na inyong sinusunod sa loob ng mga dekada. Ngunit mangyaring paniwalaan ako, ang tanging motibo sa likod ng lahat ng diretsong salita na iyon ay ang pagnanais na hindi kayo magkasakit, hindi makipaglaban sa kama ng ospital at makapamuhay ng malusog, matalino at matatag hanggang sa edad na 100. Para sa akin, hindi lang ito profesional na responsibilidad kundi tungkulin ng isang taong nakasaksi ng labis na pagsisisi sa ospital. Mahal kong mga matatanda, ang kalusugan ay hindi kailanman regalo ng kinabukasan. Ito ay ang tapat at patas na resulta ng hindi mabilang na maliliit na pagpili na paulit-ulit na ginagawa araw-araw sa hapagkainan. Isang kutsarang sabaw na maalat o hindi gaanong maalat,
isang dahon ng hilaw na gulay o maingat na inihanda, isang pagkain dahil sa kaginhawaan o dahil sa kaalaman, lahat ay tahimik na nagtatatak sa katawan kapag naunawaan ninyo ito. Ang isang dahon ng lettuce na dati ay hindi sinasadyang nakain, ay hindi na magiging panganib, kundi maaaring maging gamot. Kung alam ninyo kung paano ito gamitin sa tamang oras, tamang paraan, at tamang dami. Kung mula ngayon ay maglakas loob kayong ayusin ang mga lumang kaugalian na dati ninyong pinaniniwala ang tama, kung gayon sa taong 2026, naniniwala ako na makakakita kayo ng isang mas malusog at mas masiglang bersyon ng inyong sarili. Ang katawan ng tao, kahit na lumampas na sa edad na 60 o 70, ay nagtataglay pa rin ng kamangha-manghang kakayahan na gumaling, basta't bibigyan natin ito ng pagkakataon. At ang mas nagpapaniwala sa akin ay ang inyong matibay na kalooban. Ang mga taong ayaw maging pasanin sa mga anak at apo. Ang mga taong nagnanais na tumayo sa sarili nilang mga paa, mamuhay ng may dignidad hanggang sa huling mga taon. Bago tapusin, nais kong magpadala sa inyo ng isang taos-pusong pakiusap. Kung ang pagbabahaging ito ay nag-iwan ng isang maliit na epekto sa inyong puso, mangyaring mag-subscribe sa Kengkwa Toy at ibahagi ang kaalamang ito sa inyong mga kapitbahay, kaibigan at mahal sa buhay sa paligid. Ang mga taong maaaring tahimik pa ring nagdurusa sa mga kahihinatnan ng maling kaugalian sa pagkain nang hindi nila namamalayan. Isang pindot lamang ng like at share, minsan ay nagiging isang dakilang kilos ng habag na maaaring makatulong sa isang tao na maiwasan ng isang pagpapaospital o maging isang kaganapan na nagpapabago sa buhay. Salamat sa inyong lahat.